Ito ang The Wrecking Crew Tagalog Full Movie Recap dito sa Pinoy Movie Recap. Sa Chinatown, napansin ng private detective na si Walter na may sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang lakad, at palihim na iniwan ng isang pakete sa loob ng mailbox bago umalis. Pero paglabas niya sa kalsada, bigla siyang nasagasaan ng isang van. Naiwan siyang duguan sa kalsada habang mabilis na tumakas ang sasakyan. Samantala sa Hawaii, nasa pool si Navy Commander James habang sinasanay ang kanyang team. Walang makatalo sa kanya pagdating sa tagal ng paghawak ng hininga sa ilalim ng tubig, kaya pag-ahon niya, pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan. Ngunit naputol yun nang may sundalong lumapit at nagsabing may mahalagang tawag mula sa pulisya. Ilang sandali lang, makikita na si James sa morgue, nakatayo sa harap ng bangkay ng kanyang ama, si Walter. Sinabi sa kanya na namatay ito dahil sa isang hidden drone accident, pero walang kahit anong emosyon na ipinakita si James. Pag-uwi niya, parang normal lang ang lahat. Naghanda siya ng hapunan para sa pamilya. Nang tanungin siya ng asawa niyang si Ayla kung kumusta ang araw niya, ikinwento niya ang training at casual na binanggit na namatay si Walter, tinawag pa niya ito sa pangalan, hindi dad. Sinabi ni Ayla na dapat ipaalam sa kapatid niya, pero sagot ni James, matagal na silang hindi nag-uusap at siguradong hindi ito sasagot. Sa Oklahoma, ang half-brother ni James na si Johnny ay nadatna ng girlfriend niyang si Valentina na nag-iimpake. Araw pala ng birthday niya, at nakalimutan na naman yun ni Johnny, yun na ang huling pasensya ni Valentina. Palaging pabaya at walang direksyon si Johnny, kaya tuluyan na siyang iniwan. Humingi man ng tawad si Johnny at nangakong magbabago, sinampal pa rin siya ni Valentina bago tuluyang umalis. Wasak si Johnny at naglasing para makalimot. Doon siya tinawagan ni Ayla at ibinalita ang pagkamatay ni Walter at ang libing kinabukasan. Wala siyang balak pumunta. Habang nasa banyo at nagyayabang pa tungkol sa trabaho niya sa pulisya, biglang may dalawang lalaking sumulpot sa likod niya at tinutukan siya ng kutsilyo. Sa gulat niya, napaihi pa siya, direkta sa sapatos ng mga ito. Hinahanap ng mga lalaki ang pakete na ipinadala ni Walter. Sinabi ni Johnny na wala siyang alam at matagal na niyang hindi nakikita ang ama. Ipinakita ng mga lalaki ang kanilang tato, mga yakuza, at nagbanta na papatayin siya. Nagkunwari si Johnny na nagmamakaawa, pero bigla niyang inatake ang mga ito. Naging matinding bakbakan sa loob ng banyo, wasak ang pinto, dumating ang ikatlong lalaki at nagpaputok ng baril. Ginamit ni Johnny ang lahat, muebles, pinto, kahit sandali para uminom ulit. Nang sirain ang huling kalaban ng altar ng kanyang ina, doon tuluyang nagwala si Johnny. Gumamit siya ng kadkuran, binasag ang ulo ng kalaban sa mesa, at tinapos ang laban. Sa mesa ring yun, nakita niya ang sulat ni Valentina. Thanks for nothing. Kinabukasan, sa libing, napansin ni James na naroon ang parehong yakuza at syndicate. Nagulat siya nang makita si Johnny, at agad silang nag-away hanggang sasawayin sila ng pari. Matapos ang seremonya, ipinadala ang abo ni Walter sa dagat. Nalaman ni Johnny na si James ay nakatira pa rin sa bahay ng kanilang pagkabata. Sa tanghalian, dumating pa si Governor Peter, na pinagtatrabahuhan ng half-sister nilang si Nonnie. Ipinahayag ni Johnny na hindi siya bumalik para sa kapatid niya, bumalik siya para hanapin ang pumatay kay Walter. Iginiit ni James na aksidente lang yun. Nang ikwento ni Johnny ang pag-atake sa kanya kagabi, lumala ang tensyon. Sinumbatan niya si James na hindi rin ito tumulong nang patayin ang kanyang ina. Natigilan si James at niyaya siyang mag-usap ng pribado. Sa tabing dagat, muling nag-away ang magkapatid. Ayaw pa ring maniwala ni James na may foul play, kaya minura siya ni Johnny at umalis. Sa isang bar, nakasalubong ni Johnny ang dating kaibigang si Akay, miyembro ng syndicate. Gusto siyang makita ng boss nitong si Mr. K, pero tumanggi siya. Bigla siyang nahilo, nilagyan pala ni Akay ng pampatulog ang inumin niya. Nagising si Johnny sa isang silid kasama si Mr. K, na pinaalalahanan siyang marami na siyang nasaktang tauhan noon. Sinabi ni Johnny na dahil pinatay ng syndicate ang kanyang ina, binigyan siya ni Mr. K ng ultimatum, umalis ng Hawaii sa loob ng 7 araw, at bilang babala, inukit nito ang inisyal niya sa leeg ni Johnny. Samantala, kinausap ni James si Detective Renard para sa report ni Walter. Walang malinaw na ebidensya, walang testigo, sira ang kamera, at sarado na ang kaso bilang aksidente.
Kinuha ni James ang mga gamit ni Walter, isang kutsilyo at pataka na may kakaibang listahan ng mga salita. Sa parehong oras, pinasok ni Johnny ang apartment ni Walter at nakakita ng baril. May pumasok na ibang lalaki, si Pa, dating tauhan ni Walter. Naghabulan sila hanggang sa mahuli ni Johnny si Pa sa kalsada. Inamin ni Pa na huling trabaho ni Walter ay may kinalaman sa isang catering company. Kinuha ni Johnny si Pa bilang bagong partner. Nang bumalik sila sa apartment, may napansin si Johnny sa surfboard, may mali sa fin. Nang bunutin niya ito, may nakatagong blueprints na may selyo ng gobyerno. Tinawagan niya si Nani para ipasuri ito. Biglang sumugod si James sa apartment, baril ang hawak. Nagkabunyagan na pareho silang nag-iimbestiga. Ipinakita ni James ang security footage, walang plaka ang van, at mukhang sinadya ang banggaan. Kahit ganoon, gusto pa rin ni James ng mas matibay na ebidensya. Habang nagmamaneho ang magkapatid, nag-aaway pa rin sila hanggang sa mabangga sila ng isang malaking sasakyan. Hinabol sila nito, nagpaputok ng baril, at nagdulot ng matinding banggaan sa kalsada. Hindi tumalab ang bala sa bulletproof na bintana ng kalaban, pero nagawa ni James na patayin ang isa sa mga salarin. Biglang pinaputukan ni Johnny ang pinto ng sasakyan at tumalon palabas. Tumakbo siya sa kalsada habang patuloy na nagpapaputok pabalik sa mga humahabol sa kanila. Samantala, lumabas siya sa kotse sa pamamagitan ng bintana at tumalon papunta sa sasakyan ng kalaban. Pinaputukan niya ito, pero hindi pa rin nababasag ang bulletproof na salamin. Sa huli, pinaputukan ni Johnny ang makina ng kalabang sasakyan. Sumabog ito at bumaliktad, habang si James ay bumagsak sa kalsada. Sa presinto, sinigawan sila ni Detective Renard dahil sa kaguluhang ginawa nila. Ibinunyag din niya na sinuspinde si Johnny sa trabaho bilang pulis 2 buwan na ang nakalipas at kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa excessive force. Kinagabihan, ipinakita ni Nani sa magkapatid ang nahanap niya sa system. Ang blueprints ay para sa isang property sa East Side, ipinagawa ng isang lalaking nagngangalang Marquez, isang negosyanteng may mga resort sa iba't ibang panig ng mundo. Napansin ni James ang isang selyo sa likod ng blueprint, Sacred Casino Princess, nakapagtataka dahil ilegal ang sugal sa isla. Napagkasunduan nilang kausapin si Marquez sa annual fundraiser kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, tinanong ni James si Johnny kung bakit siya nasuspinde. Inamin ni Johnny na binaril niya ang isang dealer na nagbebenta ng ilegal na substances sa mga bata. Tahimik na tinanggap ni James ang paliwanag. Pagkatapos, pinuntahan nila ang lugar kung saan dapat itatayo ang kasino, ngunit hindi ito construction site. Isa pala itong Hawaiian village na pag-aari ng lokal na komunidad sa loob ng daan-daang taon. Nagmadali ang magkapatid sa lugar at nadiskubre rin ang bangkay ng isang government accountant. Walang plaka ang van, pero may listahan si Renard ng lahat ng rehistradong asul na van sa isla. Sinubukan ng magkapatid na kunin ang listahan, pero binawi ito ni Renard at pinaalalahanan silang lumayo sa gulong ito. Pag-alis ni Renard, inutusan ni Johnny si Pa na imbestigahan ang Hayashi Imports. Ilang oras lang, nagtatrabaho na si Pa bilang waiter sa fundraiser at nakakuha ng ekstrang uniforme para makapasok ang magkapatid ng palihim. Kumpirmado rin, ang Hayashi Imports ay konektado sa Yakuza. Naghiwalay-hiwalay sila para hindi maghinala ang iba. Si James ay napunta sa mesa ni Nakamura, na tahimik na naglagay ng happy powder sa pagkain. Palihim na ninakaw ni James ang credit card ni Nakamura at napansin niyang nakapangalan ito sa Hayashi Imports. Ibinalik niya ang card na kunwari nakita sa sahig at tinanong kung nawalan ba sila ng asul na van. Sa isang malamig na babala, nagbanta si Nakamura bago umalis. Samantala, nakilala ni Johnny si Monica, na agad nakilala ang apelyido niya at nagtanong tungkol kay Walter. Nang ikwento ni Johnny ang nangyari, inamin ni Monica na siya ang asawa ni Marquez at gusto na niyang makipagdiborsyo. Pagkatapos nito, pinalibutan ng mga armadong gwardya ang magkapatid at dinala sila kay Marquez. Sinabi nitong siya nga ang kumuha kay Walter at binayaran ito ng maayos para sa katahimikan. Nagulat siya nang marinig na patay na si Walter. Ngunit kumbinsido si Johnny na si Marquez ang may gawa. Mariing itinanggi ni Marquez at sinabing inupahan lang niya si Walter para alamin kung niloloko siya ni Monica, na hindi naman daw totoo. Habang naglalaro si Johnny ng granadang nakita sa mesa, napansin ni James ang isang napkin na may 2 putol na daliri.
Agad itong itinago ni Marquez at pinalayas ang magkapatid. Naiwan si Marquez, nakatitig sa larawan ni Monica, iniisip kung ano ang tunay nitong ginawa. Kinabukasan, pumunta si Johnny sa penthouse, pero sinalubong siya ng mga ambulansya, pulis, at nagkakagulong tao. Nakita niya ang bangkay ni Monica sa ibabaw ng isang kotse. Ayon sa opisyal na ulat, nahulog daw ito mula sa balkonahe. Galit na galit, bumalik si Johnny sa mansion ni Marquez at binugbog ang bawat gwardyang hamarang sa kanya. Marami siyang napabagsak, pero kalaunan ay na-taser siya at napasuko. Inakusahan niya si Marquez sa pagpatay kay Monica, pero muli itong tumanggi at ipinahuli siya sa pulisya. Sa kulungan, dinalaw si Johnny ni Governor Peter. Nakumbinsi raw niya si Marquez na bawiin ang kaso. Hinikayat niya si Johnny na hayaan ang batas ang gumawa ng trabaho at sinabing may dilim talaga si Walter, at nakikita niya rin yun sa magkapatid. Ang payo niya, hanapin nila sa isa't isa ang suportang hindi naibigay ng ama nila. Pagkalaya ni Johnny, naghihintay si James at sinermonan siya. Sinabi niyang hindi maibabalik ng pananakit ang ina ni Johnny. Doon tuluyang sumabog si Johnny, sinuntok at inundayan niya si James. Nagbakbakan sila sa gitna ng mga police car, nabasag ang mga bintana. Hanggang sa mapunta sila sa putikan. Sa huli, nanaig si James. Sinumbatan ni Johnny si James sa pag-abandona sa kanya noon, pero inamin ni James na ginawa niya yun para protektahan siya, dahil balak siyang patayin ng syndicate. Inamin ni Johnny na bangungot pa rin sa kanya ang pagkamatay ng ina at si James na lang ang natira sa kanya. Doon humingi ng tawad si James. Maya-maya, tinawagan si Johnny ni Valentina. Sa airport, sinubukan ni Johnny yakapin si Valentina, pero binatulang siya ng malita. Sa kotse, sinubukan ni pabuksan ang flash drive pero may banking firewall. Napagtanto ni Valentina na ito ay isang cold wallet, encrypted, at ang flash drive ang susi. Biglang umatake ang isang helicopter. Nagpaputok si Johnny, habang hirap si James sa pagmamaneho dahil sa mga bala at mga sasakyang binabagsak ng chopper. Kinuha ni Valentina ang manibela, at ipinakita ang galing niya sa pagmamaneho, iniiwasan ang bawat wasak na kotse na parang wala lang. Umalis ang helicopter, pero may dalawang lalaking sumulpot sakay ng motorsiklo. Nang magpaputok sila, tumigil siya bigla, bumangga ang motorsiklo. Habang umaandar muli ang kotse, gumapang ang isang kalaban papasok gamit ang kanyang mga blade. Nakipaglaban si James sa loob, habang si Johnny naman ay nakipagsuntukan sa isa sa hood. Sa huli, naduraj ang braso ng kalaban sa bakod at nahulog ang bangkay sa kalsada. Itinulak naman ni James ang isa pa palabas, nag-iwan ng madugong bakas sa aspalto. Naghalikan pa sina Johnny at Valentina, pero bumalik ang helicopter. Nagpaputukan silang muli at tinamaan ni James ang gunner sa ulo. Nataman din ng piloto, kaya bumagsak ang chopper. Sa wakas ay nakapagpahinga sila, at nabuksan na rin pa ang laman ng flash drive. Napag-alaman ng grupo na $12 milyon kada taon ang naipapadala kay Peter. Kaya natanto nila na binabayaran siya ni Marquez para legalin ang sugal at itayo ang kanyang kasino, habang ang Yakesawa naman ay inupahan bilang proteksyon. At nang malaman ito ni Peter, kinailangan niyang patayin lahat ng sangkot para maprotektahan ang sikreto. Samantala, ipinakita ni Haunani ang blueprints kay Peter. Sinasabi na baka hindi pala mabuti ang intensyon ni Marquez. Nagkunwari si Peter na wala siyang alam at kinuha ang blueprints, nangakong rerepasuhin ang lahat ng proyekto. Pag-uwi ng grupo, hindi makita ni James ang pamilya niya. Tinawagan niya sila at natagpuan ang telepono ni Ayla sa sahig. Naghahanap siya ng desperado at natagpuan ang kanyang mga anak na nagtago sa banyo. Sinabi nila na dinukot si Ayla, kaya niyakap niya sila para ipakita na wala silang magagawa kundi manatiling ligtas. Biglang nagpadala si Marquez ng video, na nagpapakita kay Ayla at Haunani na nakatali sa basement niya. Gusto ni Marquez na dalhin ng magkapatid ang flash drive kapalit ng buhay ng dalawang babae. Galit na galit, binuksan ni James ang arsenal at pinuno ng armas ang magkapatid. Sa gabi, pinatay nila ng tahimik ang dalawang gwardya sa labas ng mansion bago tumawid sa bakuran. Mas marami pang gwardya ang nakapaligid, lahat sila ay pinatay ni Johnny isa-isa. Nagsilbing sniper si James, tina-target ang isa sa unang palapag. Pero bulletproof ang salamin, kaya nagbukas ng window ang gwardya dahil sa ingay. Pinaputukan siya ni James ng mabilis at napatay din.
Biglang nagpatay ng kuryente sa mansion at nagpadala si Marquez ng isang gwardya mula sa basement para mag-imbestiga. Natuklasan ng lalaki na putol ang lahat ng cable at agad itong iniulat kay Marquez sa radio. Pero paglingon niya, nakita niya ang mga bangkay ng coworkers niya sa pool. Pinagtusok siya ni Johnny sa leeg mula sa likod at kinuha ang radio, ipinapakita kay Marquez na malapit na silang dumating. Nagpadala si Marquez kay Nakamura at sa kanyang mga tao. Nakipaglaban si James sa corridor, masikip ang espasyo pero hindi ito naging hadlang. Napatay niya lahat sa loob ng ilang minuto. May isa pang tumakas, kaya hinabol siya ni James at pinukpok ang ulo nito gamit ang martilyo. Kinailangan ni Johnny na pakalmayan siya. Sa wakas, nakarating ang magkapatid sa basement at natanggal ang tali sa mga babae. Nagsimula silang tumakbo, pero bumalik si Johnny para makipag-revenge kay Marquez. Pinayuhan siya ni Ayla na mananatiling ligtas at hinikayat si James na huwag sumama. Habang ligtas na ang mga babae, natagpuan ni James si Nakamura sa basement. Nagkaroon ng matinding gunfight, gumamit si Nakamura ng happy powder sa pagitan ng pagpapaputok, at nang maubos ang bala, kinuha niya ang sword. Nakipaglaban si James sa kamay-kamay at nakuha ang mace, pagkatapos ay ginamit niya ito sa mukha ni Nakamura para saktan at masira ang braso bago tuluyang patayin gamit ang espada. Samantala, natagpuan ni Johnny si Marquez na susubukang tumakas sa bangka. Agad niya itong tinakle at na-disarm. Nagsimula ang hand-to-hand combat, gamit ang lahat ng makakamit nilang bagay. Nasugatan si Johnny sa balikat dahil sa hook ni Marquez, pero nagawa niyang i-activate ang grenade. Dumating si James sa pier at mabilis na sinalba si Johnny. Magkasama nilang nanatili sa ibabaw ng tubig at pinanood ang apoy na kumitil kay Marquez. Kinabukasan, inaresto si Peter sa publiko ni Renard. Nag-relax ang pamilya sa beach at naglagay ng larawan ng mga nawalang mahal sa buhay. Humingi si Johnny ng tawad sa kanyang ina at nangakong magiging mas maayos kasama si Valentina. Biglang dumating si Mr. K, na nagsabing ayaw niyang umalis si Johnny. Pinilit niyang labanan ang yakisawa para sa kanya. Ngayon, ang gang lang ni Mr. K ang natira sa isla. Bilang pasasalamat, ibinigay niya kay Johnny ang pangalan ng pumatay sa kanyang ina. Ipinakita ni Johnny ito kay James, na nangakong susuportahan siya at ipinaliwanag na ang flash drive ni Walter ay paraan para dalhin siyang muli sa pamilya. Sa huli, sinunog ni Johnny ang papel, tinatapos ang galit, at sumama sa kanyang pamilya para magsimula ng bagong buhay. Kung nag-enjoy ka sa recap na ito, i-like mo na ang video, mag-subscribe sa Pinoy Movie Recap, at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod na Tagalog full movie recaps. Mag-comment ka rin kung anong pelikula ang gusto mong susunod nating i-recap. Pinoy Movie Recap, dito, bawat eksena may kwento.